Pagbabalik sa bayan. Nakabalik na si Qin Feng sa bayan at nagkita-kita sila ni Wang Meng at ng iba pa. Nang makita siya ni Kapitan Anwu, agad siyang nagtanong, dakilang pinuno. Inamin ni Qin Feng na siya ang pumatay kay Song Fei. Tumango si Qin Feng at sumagot, tama. Ngunit ngumiti si Anwu at sinabing, sa totoo lang, nagsagawa kami ng masusing investigasyon tungkol dito. Sa katunayan, dakilang pinuno, ikaw ang isa sa mga pinaghihinalaan namin. Ngunit alam din namin na sina Song Fei at Jiang Li ay nagpaplanong labanan ka. Bukod pa rito, sinimulan na rin ng The Jiang Corporation na ikulong ang maraming manlalaro, kinukulong at pinahihirapan sila para piliting magtrabaho. Ang pagpatay mo sa kanilang dalawa ay maituturing na pagtatanggol sa sarili. Napaisip si Qin Feng, mukhang dahil hindi nila matukoy ang tunay kong pagkatao, ay pansamantala muna nila akong pakikipagtulungan. Sa nakaraan kong buhay, wala akong bahid ng makipagtulungan ako sa gobyerno. Ngunit sa buhay na ito, direkta kong pinatay sina Song Fei at Jiang Li. Maaaring magdulot ito ng ilang pagbabago. Tingnan natin kung gaano kalaking pagbabago ang idudulot ng muling pagsilang ko sa banal na larong ito. Sa pagkakataong ito, maibebenta ko ang mga bagay na may antas na platinum na hindi ko na kailangan. Dahil nakadepende sila sa gobyerno, kahit na mga aklat ng kasanayan o mga kagamitan para sa anumang propesyon, gugustuhin nila. Ang pinakamahalaga, laging may sapat na araw ng buhay ang gobyerno. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bunton ng mga bagay na hindi na niya kailangan. Nang gilalas ang grupo ni Wang Meng at nasambit, naku, mga kagamitang may antas na platinum. Mayroon ding mga aklat ng kasanayan na may antas na platinum. Napatay ba ng dakilang pinuno ang isang boss na may antas na platinum? Hindi tama, wala akong nakitang anunsyo sa buong mundo. Sabi ni Qin Feng, swerte lang ako at nakahanap ng ilang kahon. Si Xiaoxui mismo ang nakapagbukas ng isang aklat ng kasanayan na may antas na emerald pa nga. Ngumiti si Xiaoxui at tumango, nakita ko mismo na nagbukas si dakilang pinuno ng isang kahon na may antas na emerald. Pero ang dami-daming magagandang bagay na may antas na platinum, tapos sasabihin mo na swerte ka lang. Hindi nakatiis si Jin Li at sinabi, tinatawag mo siyang Xiaoxui, tapos ako Jinhe. Nang marinig ito ni Qin Feng, sinabi niya, kung ayaw mo ng Jinhe, tatawagin kitang Hezi. Namula si Jin Li at sinabing, mas gusto ko pang tawagin mo akong Jinhe. Mula ngayon tatawagin nating Jin Li bilang Jinhe. Bulong ni Wang Meng, talagang hindi mapapantayan ang tao sa tao. Umuso si Anwu nga. Naghirap kami ng husto para lang mapatay ang isang boss na may antas na pilak. Tapos basta na lang magbubukas ng kayamanan na may antas na platinum at emerald ang dakilang pinuno. Itinuro ni Qin Feng ang bawat bagay, ang aklat ng kasanayan para sa mamamana na may antas na platinum ay nagkakahalaga ng 2,500 araw. Ang sandata para sa berserker na may antas na platinum ay nagkakahalaga ng 1,500 araw. Ang aklat ng kasanayan para sa salamangkero na may antas na platinum ay nagkakahalaga ng 3,000 araw. At ang kagamitang ginto na may kasanayang ginto ay nagkakahalaga ng 8,000 araw. Lahat-lahat, kasama ang mga aklat ng kasanayan at kagamitang platinum, may 25 piraso. Babawasan ko kayo ng 16,000. Hindi nag-atubiling tumango si Anwu, sige. Nga si Wang Meng, hindi kaya, Kapitan An. Kung magkano ang sinabi niya, basta mo na lang ibibigay. Hindi ka man lang tumatawad? Sabi ni Anwu, kailangan pa bang tumawad sa ganito? Sa tingin ko, makatarungan na ang presyo. Sisingilin ko na rin kayo para sa utang ni Xiaoxui at Wang Mengdi. Pagkatapos ay inilipat ni Anwu ang araw ng buhay na pwedeng ipagpalit kay Qin Feng. Pagkatapos ng matagumpay na transaksyon, masayang sinabi ni Qin Feng, Kapitan An, tunay kang huwarang babae. Sa isip ni Qin Feng, kapag ang araw ng buhay na pwedeng ipagpalit ay lumampas sa 1,000,000 araw, ang unit ay ililipat sa taon. Kapag kinonvert sa araw, tinatayang nasa 23,000 araw. Batay sa kasalukuyang halaga ng palitan, ang halagang ito ay katumbas ng humigit kumulang 400 milyong cash. Kahit na para sa ahensya ng gobyerno ng lungsod ng Jianghai, malaking gastos ito. Ngunit ang benepisyong idudulot nito sa gobyerno ay mas malaki kaysa sa halagang ito. Gayunpaman, dahil sa kagamitan at mga aklat ng kasanayan, maraming koponan sa lungsod ng Jianghai ang makapagpapalakas sa sarili ng mas maaga.
Kapag mas malakas ang gobyerno, mas maiiwasan ang gulo sa hinaharap at makakakuha pa nga ng kalamangan sa mga internasyonal na labanan. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtanong si Anwu, dakilang pinuno, may binihag ang The Giant Corporation na ilang manlalaro, kaya nagpaplano kaming iligtas sila. Gusto mo bang sumali sa pagsagip? Kinakalkula ni Qin Feng, gusto akong isali ng gobyerno para hugasan ang kasalanan ko sa pagpatay kay Song Fei. Kung gayon, sasabihin ko. Sabi niya, hindi ako sasama. Pero may sasabihin akong impormasyon sa inyo. Tama ang hinala ninyo, ginamit ko ang kapangyarihan sa laro para patayin silang dalawa. Kapag umabot sa antas 1-0 sa laro, magagamit ang araw ng buhay at makukuha ang mga kakayahan sa laro sa realidad. Nagulat sina Anwu at Wang Meng at nanlaki ang mga mata. Pagkatapos ay nagpatuloy si Qin Feng, naiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin nito, tama? Magmadali na kayo. Pagkatapos ay tumalikod si Qin Feng at umalis. Sagot ni Anwu, ganoon pala. Sa ngayon, bumibili rin ng araw ng buhay ang The Giant Corporation. Kapag umabot sa antas 1-0 ang mga tauhan nila at nagkaroon ng kakayahan sa laro, mas magiging mahirap ang operasyon namin. Sabi ni Qin Feng, mabuti kung naiintindihan mo. Aalis na ako. Pagkatapos ay ginamit ni Qin Feng ang Shield Shadow at nawala sa paningin ng lahat. Sabi ni Anwu kay Wang Meng, kailangan na nating maghiwalay para magpalakas. Sa ngayon, napakataas na ng antas ng 6 na miyembro natin. Kapag nagsama-sama tayo, mapapatay natin ang kahit anong maliit na halimaw dahil sa sobrang lakas natin. Pero kapag naghiwalay tayo at isa lang ang mamumuno, mapapabuti ang kabuuang pagpapalakas natin. Tumango si Wang Meng, naiintindihan ko. Nagpatuloy si Anwu, sa madaling salita, umakyat muna kayo sa antas 1-0. Ikaw, lumabas ka at iulat ang impormasyong ito sa itaas. Eksena, isang lugar. Sabi ng isang tao, tingnan ninyo, nagtatayo na naman ng tindahan si Shadow. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang ibinebenta. Sa halip, bumibili siya. Nakalagay sa ulo ni Qin Feng, tinatanggap ang lokasyon ng boss na pilak sa halagang 30 araw at boss na ginto sa halagang 100 araw. Biglang may isang lalaki na may buhok na parang tandang na dumating at nagtanong, nagtatayo pa rin ba ng tindahan dito si Shadow? Sinabi na ng mahal naming binibining panauhin na kung tutulungan mo siyang magpalakas, bibigyan kanya ng 300 milyon, pati na rin ang bahagi sa The Giant Industry Corporation. Sa buhay ng isang tao, ilang beses lang dumarating ang ganitong pagkakataon. Ipinapayo ko sa iyo na pahalagahan mo ito. Sabi ni Qin Feng, natatakot ako na hindi ka lalabas, ano? Hindi mo ba alam na si Shadow ang pumatay kina Song Fei at sa binibining panauhin ng The Giant Industry Corporation? Nagulat ang lalaking tandang, ano? Sabi ng isa pa, napatay na ang binibining panauhin ng The Giant Industry Corporation. Nakita ko na ang babaeng iyon, napakaganda niya. Nakakapanghinayang. Napaisip ang lalaking tandang, kasalanan ito ng binibining panauhin. Noong una, gusto niyang hulihin si Shadow sa totoong buhay para pagtrabahuhin siya sa iligal. Pero sa huli, napatay siya doon mismo. Patay na si Jiang Li. Noong una, iminungkahi ni Jiang Li na magbigay ng 1-0 milyon para tulungan siya ni Shadow na magpalakas. Pero tumanggi si Shadow. Nang makita ko ang pera, tumakbo ako para tulungan siya. Akala ko makakakuha ako ng malaking halaga na 5 milyon pero sa huli, binugbog ako. Nang magising ako, natuklasan ko na nakakulong ako sa isang basement. Araw-araw akong binubugbog, inaabuso, at pinipilit na maglaro para makakuha ng araw ng buhay at linlangin ang mas maraming tao. Hindi ko akalain na papatayin ni Shadow si Jiang Li. Haha, ang babaeng iyon ay nararapat lang na mamatay. Noong una, pinagtawanan ko pa ang katangahan ni Shadow, pero sa huli, ako pala ang tunay na tanga. Ano? Tanong ni Qin Feng. Mukhang tinulungan mo siyang magkidnap ng maraming tao, tama? Sagot ng lalaking tandang, hindi, pinilit lang ako. Paumanhin, aalis na ako. Sigaw ni Qin Feng, umalis ka na, basura. Bahala na ang gobyerno na linisin siya. Biglang may dumating at sinabing, mayroon akong lokasyon ng boss na pilak. Sagot ni Qin Feng, boss na pilak sa halagang 30 araw, deal tayo. Eksena, isang bayan. Nag-uusap ang isang grupo ng tao. Tingnan ninyo, si TDK.
Nabalitaan ko na sa realidad, siya si Tin Dai-Fai, ang dakilang binibining panauhin ng Tin Yi Corporation. Lumayo kayo sa kanya, marami na siyang pinatay na manlalaro. Mag-ingat kayo, gusto niyang agawin ang araw ng buhay ninyo. Sa pagkakataong ito, kasama ni Tin Dai-Fai ang isang lalaking itim at isang lalaking puti. Tunay nga siyang baliw sa kulturang kanluranin. Tumawa siya at sinabing, sa tingin ko, walang espesyal sa larong ito. Sa kaunting pera, mabibili mo ang maraming kasanayan at kagamitan. Kapag mas mataas ang iyong lakas kaysa sa ibang manlalaro, kapag nakakita ka ng isang tao na may mataas na araw ng buhay, patayin mo at kunin mo ang kanyang araw ng buhay. Pinabagal ang nakakainis na larong ito ang biyahe ko. Dapat nasa Hilagang Amerika na ako ngayon at kasama sina Gihisi at Max Gised. Pero ngayon, nakakulong ako sa Mado at hindi ako makalabas ng bansa. Tingnan ninyo ang mga lalaki sa AT, lahat sila ay mahihina. Mas kaakit-akit pa rin si Tony sa amin. Sabi ni Tony, binibining Tin, tama ka. Mas malakas kami kaysa sa mga lalaki sa AT, mas malakas kami sa aspetong iyon. Mamaya kapag bumalik tayo sa realidad, mararanasan mo iyon. Tuwang-tuwa si Tin Dai-Fai at sumagot, okay, inaabangan ko iyon. Nabalitaan ko na patay na ang walang kwentang si Ken Fai. Minsan ko na siyang nakasama, pero hindi man lang siya nakatagal. Talagang walang silbi. Nabalitaan ko na ang pumatay sa kanya ay si Shadow. Kahit na isang lalaki mula sa AE, siya pa rin ang numero 1 sa mundo. Papayag ako na makilala siya. Habang sinasabi ito, lumitaw ang mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa isip niya, kung kayang patayin ni Shadow si Kid Fai, hindi ba madali para sa kanya na pumatay ng isang ordinaryong tao? Gagamitin ko ang pagkakataong ito para makilala si Shadow. Tama, sabi niya. Hindi interesado si Shadow sa cash, pero tiyak na hindi siya tatanggi sa 3,000 araw ng buhay. Para makuha ito, kailangan lang niyang gumalaw at pumatay ng isang ordinaryong tao. Hahaha, hindi ko makakalimutan ang ekspresyon sa kanyang mukha kapag tumanggi siya sa akin. Malapit ka nang mamatay, Qin Feng. Eksena, isang binatang lalaki na sinusubukang patayin ang isang halimaw. Sa malayo, ginagamit ni Chief Tiudu ang kanyang kasanayan para pagalingin siya. Pagkatapos gamutin, huminga siya ng malalim at sinabi, Tiudu, sa susunod na pagalingin mo ako, huwag mo naman akong gamutin ng sobra. Muntik na akong mamatay. Ang mukha ni Chief Tiudu ay naging suplada at sinabing, bakit galit ka? Hindi ka pa naman patay, ano? Napanganga ang lalaki, wala akong masamang intensyon sa iyo. Gusto ko lang magpaalala. Tumawa si Tila Tiudu. Ipinaalala ng sistema na ang antas ng gutom ko ay umabot na sa 70%. Gusto kong lumabas para kumain. Tara na, hinhin. Pagkatapos ay lumabas silang dalawa. Kinuyom ng lalaki ang kanyang mga ngipin sa galit, sumpa. Noong una, tinatawag niya akong dakilang pinuno. Pero pagkatapos makita si Shadow, nagsimula na siyang magpakita ng masamang ugali sa akin. Maghintay ka lang, malapit na akong hubaran ka. Bumalik sa katotohanan sa bahay ni Tiudu. Nagising siya at naisip na nagugutom siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at naghanap ng fast food. Pero biglang nagsara ang lahat ng tindahan. Sabi niya, ano? Sarado na ang mga tindahan na nagbebenta ng pagkain sa bahay at walang delivery boy na tatanggap ng order. Lahat ba sila ay nasa laro na? Naaalala niya noon na kapag nasa bahay siya, laging nagluluto ng masasarap na pagkain si Qin Feng para sa kanya at hindi na niya kailangang magtrabaho. Bigla siyang natahimik, pagkatapos ay paulit-ulit na umiling para alisin ang kanyang mga iniisip. Tiudu, magpakatatag ka. Pagkain lang ito. Kumpara sa kalayaan, wala ito. Kaya mo yan, ikaw ang pinakamagaling. Mas magiging maganda ang buhay mo na wala si Qin Feng. Sa isang kuweba malapit sa dalampasigan. Sa loob, nagtitimpla ng tsaa. Biglang lumitaw ang isang malaking alimango na pula ang mga mata. Biglang lumitaw si Qin Feng sa ulo nito, pagkatapos ay tumaga ng isang linya na naghati rito sa dalawa. Huminga ng malalim si Qin Feng. Sa loob ng mahigit 1 oras, nakapatay ako ng 4 na boss na pilak. Hindi masama ang pangkalahatang kahusayan. Sa bawat pagkakataong mapatay ang boss na pilak, makakakuha ako ng 16 na puntos ng ebolusyon.
Ang karaniwang kita ng bawat boss na pilak ay maaaring umabot sa 3,500 araw ng buhay na maaaring ipagpalit. Sa ngayon, ang lahat ng kagamitan ko ay ginto o mas mataas pa. Ang bilis ng paggaling ko ay nadagdagan mula 55% hanggang 75%. Ang paunang oras ng paggaling ay 12 segundo para sa Shield Shadow Slash, pero ngayon ay 6.8 segundo na lang. Ang kakayahan kong umatake ay tumaas na. Labas ng ligtas na bayan. Dahil dito, sa ngayon, ang kagamitang may antas na ginto ang pinakamataas. Kung gusto pang umangat, ang tanging paraan ay ang mag-advance sa propesyon. Kapag humarap sa boss na may antas na platinum sa hinaharap, ang bawat isa ay may hindi bababa sa antas ng pagtatago na antas 2. Kaya kailangan kong mag-advance sa propesyon, taasan ang pagtatago sa antas 3. Sa ngayon, kulang pa ako ng mahigit 20,000 puntos ng karanasan. Ngunit kapag ang pagtatago ay umabot sa antas 3 pataas, ang posibilidad ng mga insidente kapag humarap sa boss na may antas na platinum ay maaaring mabawasan sa pinakamababang antas. Kung tutuusin, sa nakaraan kong buhay, kung gusto kong talunin ang boss na may antas na platinum, kailangan ng isang koponan na binubuo ng 20 tao na nagtutulungan para magawa iyon. Una, babalik ako sa bayan, makikipag-ugnayan sa mga tao sa gobyerno para ibenta ang lahat. Kailangan kong mauna sa lahat at mag-isang talunin ang unang boss na may antas na platinum. Eksena, pagbabalik sa bayan. Sa pagkakataong ito, ang araw ng buhay na maaaring ipagpalit ni Qin Feng ay 105 taon. Isang tao sa likod ang sumigaw, dakilang pinuno, sa susunod na mayroon kang kagamitan, siguraduhing ibenta mo sa amin. Tumugon si Qin Feng, Seje. Sa isip niya, halos 40,000 araw ng buhay na maaaring ipagpalit, maaari na akong makakuha ng maraming bagay. Biglang may lumapit at nagsabi, kumusta, ikaw ba si Shadow? Mayroon akong utos na patayin ka. Gusto mo bang tanggapin? Pumatay ka ng isang tao sa totoong buhay at huwag kang mag-alala, malaki ang gantimpala. Hindi ito pinansin ni Qin Feng. Hinarangan siya ng lalaki at nagpatuloy, teka, huwag kang umalis. Basta patayin mo ang isang ordinaryong tao na nagngangalang Qin Feng at ibibigay ko sa iyo ang address. Kahit si Song Fei ay napatay mo, tiyak na madali ito para sa iyo, tama? May libreng pera, ayaw mo ba? Nagduda si Qin Feng, papatayin si Qin Feng. May nakaaway ba siya kaya gusto siyang patayin? Nang makita ng lalaki na sumasagot siya, natuwa siya at sinabi, huwag kang mag-alala tungkol doon. Huwag kang mag-alala tungkol doon, hindi ka mawawala ng gantimpala. Basta tapusin mo ang misyon, bibigyan kita ng 3,000 araw ng buhay na maaaring ipagpalit. Sa isip ni Qin Feng, 3,000 araw. Kung ikukumpara sa kasalukuyang presyo, katumbas ito ng 50 milyon. Nakakatuwa, sino kaya ang gustong pumatay sa akin? Hindi ko pa nakikita ang taong ito sa totoong buhay. Hindi rin siya isang manlalaro na kilala ko sa nakaraan kong buhay. Mukhang tagapaghatid lang siya at ang taong gustong pumatay kay Qin Feng ay iba. Sa nakaraan kong buhay, mayroon din akong nakaaway at nasa huling yugto rin ng laro. Nang makita ng lalaki na hindi siya nagsasalita, nagtanong siya, ano, interesado ka na ba? Patuloy na nag-iisip si Qin Feng. Para puntiryahin ako ng ganito kaaga, tiyak na isang galit bago pa man magsimula ang laro. At ang taong kayang magbayad ng ganoon kalaki ay tiyak na nakilala ko na. Naalala niya ang isang babae, si Tin Fei Fei. Ang babaeng ito lang ang may sapat na motibasyon at pinansyal na yaman para kumuha ng tao para pumatay kay Qin Feng. Ngunit sa pinansyal na yaman ng Tindiday Corporation, kung talagang gusto nilang patayin ako, nagawa na nila iyon bago pa man magsimula ang laro. Dahil dito, ang utos na ito ay may iba pang layunin. Siguro ang pangunahing layunin niya ay ang makipagkilala kay Shadow. Ang pag-alis kay Qin Feng ay marahil isang bagay na madali niyang gawin dahil tinanggihan ni Qin Feng ang kanyang imbitasyon para magsaya. Haha, nakakatuwa. Hindi pa kita hinahanap pero ikaw na ang humahanap sa akin. Pagkatapos ay sinabi niya, sige, tinatanggap ko ang utos na ito, pero kailangan kong magbayad muna ng kalahati. Bukod pa rito, ako ang magsasabi kung kailan ako kikilos. Nag-aalangan ang lalaki, teka, ang kalahati ng deposito, kailangan ko pang humingi ng tagubilin sa itaas. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niya, sige,
pwede kang magbayad muna ng kalahati. Magbabayad ako ng direkta sa iyo. Ting! Matagumpay ang transaksyon. Nakatanggap ka ng 1,500 araw ng buhay na maaaring ipagpalit. Sa isip ni Qin Feng, ang deposito na kinuha ko muna ay ituturing kong interes. Hihe, Tin Fei Fai, maghintay ka lang, malapit na akong pumunta sa iyo. Sinabi ng lalaki, narito ang address at impormasyon ng target. Sa kakayahan mo, tiyak na hindi magiging problema ang paghanap sa kanya. Tiningnan ni Qin Feng ang address, Lisad Tirif Idian. Tama nga, naroon ako ngayon. Sige, maghintay na lang kayo. Humalakhak ang lalaki sa isip niya, anong kayabangan, ikaw pa rin ang nagtatrabaho para kay Binibining Tin. Biglang may isang babaeng lumapit kay Qin Feng, dakilang kapatid, teka. Nabalitaan ko na nangungulekta ka ng lokasyon ng boss. Mayroon akong lokasyon ng boss na ginto dito. Gusto mo ba? Sagot ni Qin Feng, 100 araw kapag nakita ko ang boss. Masayang tumango ang babae, sige, samahan mo ako. Medyo malayo sa hilaga ng bayan. Dadalhin kita doon. Tanong ni Qin Feng, anong boss ito? Sagot ng babae, ang may sakit na nakapaligid. Sa isip ni Qin Feng, tama nga, boss iyon. Mukhang nakita niya nga ang boss. Sabi pa ng babae, okay lang ba na mag-isa kang pumunta? O magdala ka pa ng tagapag-alaga? Ang boss na iyon ay may kakayahang manakit mula sa malayo. Sabi ni Qin Feng, okay lang, samahan mo na lang ako. Sa isip niya, ang may sakit na nakapaligid, talagang boss iyon na may antas na ginto. Mayroon itong laso na bilog. Basta nasa loob ka ng tiyak na sakop nito, patuloy na mawawala ang iyong buhay kada segundo. Kaya para harapin ang boss na ito, kailangang patayin ito sa lalong madaling panahon. Sa akin ngayon, ilang kasanayan lang ang kailangan ko. Itinuro ng babae ang isang direksyon at sinabing doon.